Hindi pa rin matanggap at patuloy na nagdadalamhati ang buong kaanak ng batang nasawi sa naganap na pag-araro ng Sports Utility Vehicle o SUV yan ho sa departure area ng NAIA Terminal 1. Ang kwento po naman ng bata, hiling at pangarap ng kanyang anak na manatili na lang siya sa Pilipinas para naihahatid siya sa eskwelahan. Habang ang ina naman ng batang biktima, ngayon pa lamang po nalaman ang sinapit ng kanilang anak matapos na sumailalim ito sa operasyon dahil sa matinding pinsalang natamo dahil po sa insidente. Kunin natin ang live report mula sa lalawigan ng Batangas, si Mean Corbera. Mean, kumusta na ang pamilya? Alex, patuloy nga yung pagdating ng mga nakikiramay sa pamilya Masongsong dito sa Lipa, Batangas. Ang panawagan nila, hustisya para sa pagkamatay ng 4 na taong gulang na bata. Ang bilin niya po sa akin na huwag na po ako umalis. Dito na daw po ako magtrabaho. Tapos, hatid daw po niya ako sa school. Yun po kasi pangarap niya mahatid sa school. Yan sana ang kahilingan ng 4 na taong gulang na si Malia Kates Masongsong sa kanyang tatay bago sila naghiwalay sa departure area ng Terminal 1 nitong linggo. Kwento ni Don Mark, mahigpit pa silang nagyakap ng kanyang anak bago siya pumasok ng paliparan, pero pagkatapos lang ng 15 minuto, nangyari ang trahedya. Ano na po yan? Yun po, sabi ko sa kanya, mahal na mahal ko siya. Yun po, mag-aaral siya mabuti, sabi ko. Nakakaintindi naman po siya, kahit professional po yun, matalay na po siya eh. Napatalay na po yung bata naman. Pinakap po siya, niyakap ko. Humabol pa po siya eh. Kaso, bawal na po pumasok doon sa Kaninang umaga mula sa burol ng kanyang anak sa Lipa, Batangas, nagtungo sa ospital si Dan Mark sa Taguig para tignan naman ang sitwasyon ng may bahay na si Cynthia. Inoperahan ito sa tiyan matapos tamaan at aruruhin ng SUV ang mga pasahero sa departure area. Nakalabas na anya ito ng ICU at nailipat na sa recovery room. Nasabi na rin niya sa asawa ang masaklap na sinapit ng kanilang anak. Sabi ko sa kanya, Mami, wala na, iniwan na tayo ni Mahal. Iniwan na tayo. Ayun po, sir. Umiyak na po siya. Doon na po siya, sumigaw, umiyak. Po, sumigaw po siya, umiyak. Nagwawala, pero hindi po niya manong katawan niya, gusto niya magwala. Niyayakap po, sabi ko, dito lang ako, Mami, huwag kang, hindi kita babayaan, haragaan kita. Laksan mo ang lobo. Ginagano ko po siya. Hindi agad sinabi ni Don Mark ang nangyari kay Malia para makarecover pa ang kanyang asawa. Pero ayon sa kapatid ni Don Mark na si Madonna, dinadala pa lang sa ospital si Cynthia, may idea na ito sa nangyari sa kanyang anak. Ang sabi, parang may alam na ni Cynthia nung nasa airport pa lang. Kasi conscious nga siya nung dinala siya sa ambulance. Nung nasa ambulance siya, parang naririnig niya yung kapatid ko nagsisi na Malia, hinahanap. Anak ko yan, yung naririnig niya yung asawa niya. So parang may na siya na wala na nga yung anak niya. Pero ayaw niyang maniwala. So nung nasa hospital siya, lagi niyang hinahanap. Naging emosyonal naman si Madonna dahil hindi niya akalaing ito ang kanilang magiging unang pagkikita. Kasi kaka-video call kami ni ate. Ako yung tita mong maganda. Tapos, ayun, hindi ko siya na-meet. Kasi may balak kami ni ate ng June na may family reunion. Tapos uuwi kami ng ganito yung reunion. Tapos hindi ko pa na-meet. Bukod sa mag-ina, nasugatan rin pero nasa ligtas na kondisyon na ang kanilang ina na 62 anyos at pamangkin na 8 taong gulang. Napakasaklap po ng pangyayari, talagang hindi ko matanggap. Kaya po sana mabigyan agad ng hustisya yung pangyayari.
Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nagsimula na ang investigasyon sa procurement at pagkakabit ng mga safety bollards sa paliparan na ginawa noong 2019 sa ilalim ni dating DOTR Secretary Arthur Togade. Pero sa inisyal na pagsisiyasat, lumilitaw na mababaw ang pagkakabaon ng mga metal bollard kaya madali itong natanggal ng tamaan ng SUV. Sinusuri na ngayon ang lahat ng terminal at mga paliparan kung nakasunod ba sa international standards sa paglalagay ng metal bollard. Sa ngayon, babaguhin na rin ang traffic scheme sa lahat ng terminal para hindi na maulit ang insidente. Sa halip na nakatutok sa departure area, gagawin ng paralel ang mga sasakyan gaya ng ipinapatupad sa Terminal 3. Pagtiyak ng kalihim, may mananagot sa nangyaring trahedya. Alex, sa ngayon hindi pa makapagdesisyon ang pamilya ni Danmar kung kailan ililibing yung kanilang anak dahil hinihintay pa na makalabas ng ospital at makapagpagaling ng gusto yung kanyang asawa. Alex. Okay, Mayan, kanina maraming salamat at nabigyan tayo ng pagkakataon na makausap si Danmar. Pero hindi ko siya natanong, pero nabanggit ba siya dyan sa inyong press briefing kanina na dahil magtatrabaho pala sana siya, no, babalik siya sa Czech Republic, doon ipagpatuloy yung kanyang trabaho, babalik ba siya after this incident? Sa ngayon, Alex, hindi niya muna yan ikinukonsidera dahil mabigat pa raw sa pakiramdam niya at hindi niya makakayang lumayo, lalo na sa kanyang asawa na ngayon ay may sakit din dahil nga doon sa nangyaring trahedya sa kanila. Pag-uusapan daw yan pagkatapos na mailibing yung kanilang anak. Okay, doon sa investigasyon, doon sa tsuper nitong SUV na yan, may nabanggit ba si Secretary Vince Dizon kung ano ang punot dulo ba? Dahil marami nagsasabi, maaring dahil nakatsinelas yung tsuper, maaring doon nagkaroon ng problema, at hindi ba isinasantabi yung usapin sa dating mga SUV rin, yung sudden unintended acceleration, na yun ang dahilan? Tama ka, Alex, yan ay lahat ng insidente, lahat ng factor iniimbestigahan daw ng DOTR, pero isa sa kanilang ikinukonsider ngayon yung higpitan pa yung sistema sa pagkuha ng lisensya, sa pagmamaneho, pati yung training sa mga tsuper, lalong-lalo na daw dun sa mga nagmamaneho ng mga pampublikong sasakyan, kasama sa sinabi niya kanina yung driver ng pampublikong bus na rumagasanga doon sa mga kapwa-motorista sa SCTEX. Lahat daw yan ay ikinukonsidera, hihigpitan yung lisensya, yung pagkuha ng lisensya mula doon sa writing exam hanggang sa lahat ng proseso para hindi na maulit yung sunod-sunod na mga aksidente, hindi lang sa mga lansangan kundi sa iba pang mga lugar. Okay, maraming salamat sa iyo. Live mula po dyan sa lalawigan ng Batangas, partikular sa lungsod ng Lipa. Si Mayan Corvera, nagbabalita. Thank you.